like that, it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's. Magandang araw, ako nga po pala si Binibining Cristino Ngab. Ang aking ulat ay tungkol sa bagong yanggaw, ang Filipinong may timplang Bisaya, sa kamay ng makatang Tagalog na si Rebecca T. Anunuevo. Bago ko muna itatalakay ay mayroon muna akong isang maikling kwento. Sa isang isla sa Panay, mayroong mga kwentong bayan. Mayroon daw aswang na kung kanilang tawagin ay bagong yanggaw. Ito ay pinakamatapang at pinakaagresibo. Itong mga aswang na to ay nanunugod at nanununggab dahil atat na atat silang kumain ng tao. Sa buwan ng Mayo lamang sila lumalabas. Binabalaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na huwag magpagabi sa tabing dagat dahil Mayo at ang mga yanggaw ay naghahanap ng batang makakain. Ang salitang yanggaw ay paraan ng paghawa sa pagiging aswang. Ngayon, akin nang tatalakayin ang mga sumusunod. Una, ang kilusang Filipinong may timplang Bisaya sa Panay at pangalawa, ang paggamit ni Rebecca Anunuevo ng Filipinong ito sa kanyang mga tula. Yanggaw at Denggan. Ito ay galing sa katagang Kinaraya at Hiligaynon. Sabi ko nga kanina na ang yanggaw, ito ay paraan ng mga aswang na hawaan isang tao ng pagiging aswang nila. Kadalasan ay sa pamamagitan ng laway. Halimbawa, iinom ka ng tubig na nilawayan ng isang aswang. Ayon kay John Kaufman, ang yanggaw sa kanyang pagpapakahulugan ay walang konektado sa salitang aswang ang yanggaw. Gamitin natin ang salitang yanggaw ayon sa dalawang nabanggit na kahulugan. Nakapag-asawa si Becky ng isang makatang Hiligaynon na taga-Pilar. Ang kapis ay sikat sa mga aswang. Malamang na yanggaw na talaga si Becky. Unti-unti napapaibig na rin siya sa kultura at wikang Panay. Ang Denggan naman ay isang kakaibang konseptong Panay na literal na kahulugan ay kasabay. Ito ay parang kaluluwang kakambal ng bawat tao. Kasama natin ang ating mga Denggan saan man tayo pumunta. Para din itong isang aura na kung ito ay mahina ay magkakasakit ka. Kapag ito naman ay malakas, hindi ka matatalo sa kahit anong laban. Hindi ka natatablan ng kulam, barang, ng aswang at iba pang mga nilalang. Ito ang ginagamit ni Becky kaya hindi siya basta-bastang natatalo sa kahit anong diskusyon. Kapag daw kasi nasa panig ka ng katotohanan, mas lalong lumalakas at tumatapang ang Denggan. Ayon sa libro ni Alicia P. Magos na The Enduring Maaram Tradition, ayon sa kanya, ang Denggan, kapag wala ito sa tao, magkakasakit ang taong iyon at mamamatay. Isa itong espiritu kasi hindi naman ito nakikita ng mata. Literal na kahulugan ay sabay o kasabay. Dumako naman tayo sa Filipinong may timplang Bisaya. Dekada 19 nang pasimulan ni Leoncio P. de Viada ang kilusan na paggamit sa pagsulat ng Visayan Lace Filipino sa kanlurang Visayas. Una niya itong tinawag na Visayan Base Filipino. Kalaunan, tinawag naman ito ni Virgilio S. Almario na Filipinong may timplang Bisaya. Ipinaliwanag niya ang uri ng wikang pambansa na ito. Ayon sa kanya, malinaw ang utos ng konstitusyon na ang mga pambansang wika ay hindi Tagalog ngunit likas na pagsasanib ng mga salita at konsepto mula sa iba't ibang mga wika sa bansa, pati na rin ang mga salitang hiram mula sa Espanyol, Ingles, Chino, Arabic at iba pang mga banyagang wika. Sa libro ni Becky na Kalahati at Umpisa, gumamit siya ng mga katagang Hiligaynon sa ilang mga tula niya sa librong ito. Halimbawa, may mga tula siya na ang pamagat ay luyag ay kadlaw. Luyag, ito ay gusto at ang kadlaw ay tawa. Mayroon din siyang tula para sa namayapan niyang ina na may pamagat na nahidlaw. Isang napakagandang katagang Karaya o Hiligaynon na ang ibig sabihin ay pangungulila o pananabik sa isang taong malayo o wala na. 5 bagong tula ni Becky. Gumamit siya ng Filipino may timplang Bisaya gaya ng Denggan, Sirum-sirum, Nalipatan, Untata, at Diin. Denggan.
Ito ang tula niya na may pamagat. Ayon kay Diviada, ito ang kakaibang katangian ng tagapanay. Niyakap ni Becky sa kanyang mga tula ang pananaw sa mundo ng panayanon. Ayon nito sa nagkukwento, may isang ritual sa paglubog ng araw ang palaging ginagawa ng kanilang lola Matea kapag nakauwi na daw sila ng hapon mula sa paglalaro sa tabing dagat. Tumatayo sila ng kapatid niyang si Gary sa tabi ng kanilang lola at nakaharap sila sa bukas ng bintana. Habang unti-unting lumalatag ang dilim, tinatawag ng kanilang lola ang denggan ni Gary dahil baka sa sobrang paghahabulan at kasiyahan, naiwan ito sa tabing dagat. May mga katagang isinasambit ang kanilang lola. Ito ang mga tagang ito. Krutay, uli ang denggan nanday Junjun kag Gary. Mga 7 beses niya itong inuulit-ulit. Kapag may nakakasalubong daw sila mga tasyon ng pagiging aswang, inumulugan daw siya ng kanyang nanay o ng kanyang lola ng bato denggan o laban denggan upang di daw siya tatablan ng aswang. Pwede itong gamitin sa Manila dahil maraming mga masasamang tao gaya ng mga budol-budol gang o di kaya sa mga traffic enforcer na nang-hold up lamang. Sa panahon ngayon, dapat malakas ang ating mga denggan dahil maraming mga bagay ang susubok sa atin. Halimbawa sa politika, dapat labanan ang korupsyon. Tayong mga mag-aaral, dapat malakas ang ating denggan upang tayo ay mag-focus sa ating pag-aaral at makakuha tayo ng mataas na grado o marka. At panghuli, kung may pinaglaban tayo sa kung ano ang tama, totoo at makatarungan. Kaya angkop lamang ang katapusan ng tulang ito. Gising iyon o gigisingin. Katulad ng Tagalog na kaluluwa o ng Ingles na soul. Walang kamatayan ang denggan. Katulad ng kaluluwa, tuluyan lamang naghihiwalay sa atin ng ating denggan sa oras ng ating kamatayan. Maaari pa rin itong mag-reinkarnasyon sa tamang tao at pagkakataon. Nagiging isang kaluluwan mo na ito o kalag. Pareho lamang ang kahulugan ng kalag sa kinaraya o hiligaynon. At Tagalog ang pagtanggal ng tali. Ang kalag ay kaluluwang pansamantalang nakalaya sa katawan. Ang sunod, ang sirum-sirum. Sa hiligaynon, sirum-sirum ito. Sirim-sirim sa kinaraya. Ito naman ay uliglig sa Tagalog at cricket o cicada sa Ingles. Napakagandang salita ng sirum-sirum dahil bukod sa paulit-ulit nitong tunog, ito rin ay ang dapit hapon. Kaya ang kahulugan, sirum-sirum ay nangangahulugang insekto ng dapit hapon o paglubog ng araw. Dahil kadalasang maririnig silang nag-uumpisang humuhuni ng ganitong oras. Ang tulang sirum-sirum naman ay isang lalaki o ang kanyang mangingibig. Sa tulang ito ay may nakilala ng lalaki sa pisikal na antas na pinatutunayan ng linyang ito, maya-maya'y nakasakbit ang binti ko sa kanyang baywang. Ang tulang ito ay isang autobiographical dahil nabanggit ang petsa ng anibersaryo nila Vicky at JP. Noong 1996 pa na ilathala ang librong Bago ang Babae, ngunit kapansin-pansin na hindi natinag ang pananaw at paniniwala ang persona sa Bago ang Babae at sa Sirum-Sirum. Pareho babae pa rin ang nagsasalita. Mas lumawak nga lang ang isipan ng persona ni Becky sa bagong tula. Pansinin ang paralismo sa dalawang sipi. Napapansin nyo, masyadong palaban ang tono sa Bago ang Babae. Puno ng pag-unawa naman ang tono sa Sirum-Sirum. Nalipatan, untata at diin. Sa tatlong tulang ito, makikita ang isang katangian ni Becky bilang public intellectual. Mga opinyon niya ito sa nangyayari sa mundo. Ang nalipatan ay tungkol sa mga batang refugee na nalunod dahil sa lumubog ang masikip at maliliit na barkong sinakyan upang makatawid sa border. Nalimutan ang ibig sabihin ng nalipatan at kung nalilimot man na maraming tao sa mundo ang mga biktima ng gyera at kahirapan, sinasabi sa tula na ang dagat ay hindi makakalimot. Ang untatan naman ay tungkol sa mga batang
at ang pagod na sa giyera at isang mahinahon na tinig ay nagsasabing untata o tigilan na ang digmaan. Sa tula nito ni Becky, pinaglaruan niya ang tunog ng barilan ng ratatatat. Sa tulang diin naman ang saan sa kinaraya o hiligaynon at pagbigay halaga sa Tagalog. Kaya paulit-ulit ang mga upuan sa isang silid-aralan na wala ng mga estudyante dahil sa militarasyon at gyera. Ang pagiging manunulat ay dapat bulat sa mga pangyayari sa buong mundo. Ang makata upang maging kapaki-pakinabang ay dapat nakikilahok sa mga usaping panlipunan. Ginagamit ni Becky ang mga salitang Bisaya sa Filipino nang tumatalakay sa mga nasyonal at global na issue. Makatang Filipino, makata ng mundo. Sa konstekto ng kwentong Bayang Aswang, napakadelikadong agong yanggaw si Becky. Magaling kasi siyang makata at babae siyang malakas ang Dengan. Kung naglalakad kang mag-isa sa gabi at makasalubong mo siya, tiyak wala kang kalaban-laban kung ikay kanyang susunggaban. Ngunit sa konstekto ng panulaan, isang biyaya sa literatura ang kanyang paggamit ng mga Filipinong may timplang Bisaya. Mahalaga ang mga tula ni Becky na may mga salita at parilalang hiligaynon dahil tinutulay nito ang Pasig at Panay. Isa siyang tunay na makatang Pilipino. 5 tula niya na aking itinalakay, masasabi ko na handa na ang mundo upang basahin si Rebecca T. Anunuevo. Muli, ako nga po pala si Binibining Christine Ngab, nag-uulat.